Pinanood ng mundo ng maging pagsubok ang kalangitan ng Iran para sa pinaka-kontrobersyal na eroplano ng militar ng Amerika, ang Lockheed Martin F-35 Lightning II. Sa loob ng mga dekada, tinawag ng mga kritiko ang eroplanong ito bilang isang kabiguang nagkakahalaga ng trilyong dolyar. Tinawag nila itong masyadong mabigat, masyadong mabagal, masyadong mahal, at sobrang komplikado. Ang mga kaaway ng Amerika ay nagtayo ng depensa dahil inakala nilang di matutupad ng F-35 ang ipinagmamalaki nito. Nagsimula ang digmaan sa Iran at lumipad ang F-35 sa himpapawid. Sa isang buwan, binago ng Lightning II ang mga patakaran ng labanan sa himpapawid. Tahimik nitong winasak ang kalaban sa ere, nasabat ang drone sa dagat, at nakaligtas sa direktang tama ng surface-to-air missile na karaniwang sumisira ng ibang jet. Dapat napatahimik na nito ang mga nagdududa. Pero simula't simula, puno na ng kontrobersya ang programa ng F-35. Bago pa magamit sa combat mission ang mga eroplanong ito, paulit-ulit nang sinasabi ng mga military analysts at defense expert na malaking aksaya ng pera ang 5th generation fighter na ito. Sabi nila, ang stealth feature ay pang-marketing lang at walang basehan ng teknikal na detalye, puro pauso lang. Inakusahan nila ang Pentagon na nagsiyang ng trilyong dolyar sa sobrang laking jet na hindi kayang talunin ang mas luma at murang kalaban sa dogfight. Naghanda ang Iran para sa kakaibang digmaan sa ere, namuhunan sila sa mga radar system na panlaban sa stealth at mabilis, magagaan na fighter jet. Para sa kanila, kapag napalapit ang Amerikanong piloto sa visual range, madali na lang pabagsakin ng F-35. Pero ang palagay nito ay nakabatay sa maling pundasyon. Hindi lubos na naunawaan ng mga kritiko ang layunin ng F-35 dahil hindi ito karaniwang fighter jet. Isa itong lumilipad na supercomputer. Isang eroplano na kayang makita at marinig ang kalaban bago pa sila makaalam na nandoon na ito. Isa itong lumilipad na espongha ng impormasyon na sumisipsip ng impormasyong paniktik. Agad itong nagbabahagi ng impormasyon sa ibang eroplano at nagbibigay ng targeting telemetry sa mga kaalyado para laging nauuna sa banta. Naghanda ang Iran para sa tradisyonal na labanan ng eroplano. Pero nagtayo ang Estados Unidos na makabagong makinang pandigma para maiwasan ito. Pinatunayan ng mga unang linggo ng digmaan sa Iran kung gaano kalupit ang makinang ito. Marso 4, 2026 ang araw na bumagsak ang lahat ng akala ng Iran tungkol sa F-35. Maagang umaga, lumilipad ang Iranian na piloto sa kanyang regular na ruta gamit ang Yakovlev Yak-130. Sinusuyod niya ang kalangitan sa itaas ng kabisera ng bansa, Tehran. Nagmamasid at naghihintay ng anumang palatandaan ng puwersa ng Israel o Amerika sa malayo. Tahimik ang sensor ng Yak-130 at walang nakikita. Pero kung may lumitaw na kalabang eroplano, handa ang piloto na harapin ito. Binuo sa Rusya, ang Yak-130 ay isang subsonic na dalawang upuang fighter na unang lumipad noong 1996 at karaniwang ginagamit bilang jet trainer at magaan na combat aircraft. Hindi ito nilayon na makipagsabayan sa isang ika-5 henerasyong stealth fighter ng harapan. Ngunit kahit isang lumang jet sa himpapawid ng Tehran, ay maaari pa ring maging banta sa isang aktibong strike mission. Kayang magdala ng combat load na humigit kumulang na 6,600 pounds, kabilang ang precision-guided bombs, rockets, at air-to-air missiles. Sikat ito dahil sa liksi at mataas na thrust-to-weight ratio. Ibig sabihin, sa isang one-on-one na dogfight kung saan kitang-kita ng parehong eroplano ang isa't isa, ang likas na liksi ng Yak-130 ay nagbibigay dito ng kalamangan kahit laban sa mas moderno at mas mahal na mga eroplano. Kahit hindi manalo ang Yak-130 sa dogfight, kaya nitong magbigay babala sa mga kalapit na baterya ng surface-to-air missile at mga tauhan sa lupa para sabay tugisin ang kalaban. Iyan ang paniniwala ng Iran, ngunit malapit na itong masubok sa pinakamalaking pagsubok. Isang iskwadron ng Israeli Air Force piloto ang patungong Tehran mula 12-12 ng milya ang layo. Layo din nilang pasukin ang teritoryo ng kalaban at atakihin ang mga command center na Islamic Revolutionary Guard Corps sa kabisera. Namungguna sa pagsalakay ang mga Israeli F-35I Adirs na kilala rin bilang Mighty Ones na itinayo batay sa pundasyon ng karaniwang F-35. Pero may ilang modipikasyon para ito'y maiba sa iba. Ang modelong ito ay may sariling Israeli Electronic Warfare Systems na dagdag sa avionics para sa mas mataas na kakayahan. Ang piloto ay may espesyal na helmet na sumusubaybay sa galaw ng ulo at nagpapakita ng 300 at 60-degree digital na mapa ng labanan ng real-time. Dahil sa pambihirang kakayahan ng kanilang mga eroplano sa stealth,
mas napapalapit ng mga Israeli na piloto sa kanilang mga target. Hindi alam ng piloto ng Yak-130 na nandun sila, kaya kitang-kita ang laki ng agwat ng teknolohiya ng dalawang eroplano. Ang Yak-130 ay gumagamit ng aktibong radar na parang spotlight sa kalaban. Binuksan ng pangalawang Iranian piloto ang kanyang radar at nagpakawala ng radio waves sa himpapawid. Ibinunyod niya ang lokasyon niya sa lahat ng nanonood. Hindi gumamit ng aktibong radar ang Adirs para hanapin ang Yak-130. Dahil sa radar absorbent coating at panloob na lalagyan ng armas, hindi sila nakita sa mga screen ng Iran. Passive detection, ang tunay nilang sandata. Kaya nila subaybayan ang radar emission ng kalaban nang hindi nagpapalabas ng signal. Tahimik na nakikinig ang F-35, habang Yak-130 ay sumisigaw ng lokasyon nito. Habang palihim lumilipat papuntang Tehran, nahuli at nalock ng Israeli fighters ang Iranian Yak-130. Isa sa mga piloto ng Adir ang nagpalipad ng isang missile na lampas sa abot ng paningin. Bumagsak ito mula sa internal bay at bumulusok sa kalangitan sa bilis na Mach 4. Tahimik ang mga sensor ng Yak-130 hanggang sa huling segundo. Saka lang gumana ang aktibong seeker ng missile. Sa puntong yon, huli na ang lahat. Banggaan, pagsabog, pagkawasak. Naglaho ang eroplanong gawa ng Russia sa isang malaking apoy. Wala na ang Yak-130. Sa loob ng 40 taon, na yan lang muling nakapagpabagsak ang Israel ng kalabang eroplano. At ito rin ang unang air-to-air kill laban sa eroplanong may piloto ng programang F-35. Hindi to tradisyonal na labanan sa ere. Hindi ginamit ang maniobra o bilis ng piloto. Labanan ito ng stealth laban sa lumang kagamitan. Hinaharap konto na karaan at ang resulta ay di nakikitang pagwasak. Mula sa sandaling ito, kailangang seryosohin ng husto ang F-35. Pero kahit gaano kalaki ang iyong kalamangan sa teknolohiya, ang digmaan ay hindi kailanman perpektong laro. Pinatunayan ng F-35 na mali ang mga nagdududa. Mukhang F-35 na ang maghahari sa impapawid sa natitirang labanan. Walang katunggali sa impapawid ng Iran. Dumating ang araw na nagbago ulit ang lahat. Ito ang aming bagong channel na tumatalakay ng iba't ibang labanan. Mag-subscribe para hindi ma-miss ang aming mga susunod na pag-aanalisa. Balik tayo sa labanan. Noong Marso 11, isang F-35A ng US Air Force ay lumipad sa misyong pandigma sa gitnang Iraq. Tulad ng mga Adir, ginagamit ito ang advanced avionics at stealth technology para maiwasang matuklasan. Desperado na ang Iran. Matapos maranasan ang lakas ng F-35, kaya gagamitin nila lahat ng paraan na meron sila. Nag-deploy sila ng mas sopistikadong air defense battery para maiwasan ang pagkawasak sa ere at matuntun ng F-35A. Malamang gumamit ang Iran ng air defense system na gumagamit ng passive infrared kaysa radar. Nang sa wakas, ay nasilayan nila ang F-35A nagpakawala ng mga missile ang mga ground-based air defense. Umaasang may isa na magiging sapat na mapalad para matamaan ang target nito. Isang nakakasilaw na silab ng kinetic energy ang humagupit sa kalangitan sa gabi at tinamaan ng missile ang likod ng eroplano. Kapag tinamaan ng missile ang karamihan sa mga eroplano, hindi na maiwasan ang kanilang kapalaran. Hindi na gumagana ang kontrol at tumitigil ang mga makina. Napipilitan ng piloto na mag-eject at panuurin habang gumabagsak ang kanilang eroplano sa naglalagablab na apoy. Hindi yon ang nangyari rito. Dito makikita ang halaga ng $1 trillion na proyektong F-35. Naiiba ang jet na ito sa iba. Ang airframe ay gawa sa carbon fiber composites, at titanium. Dinisenyo para sumipsip ng matitinding kinetic shock na kaya mapabagsak ng di gaanong advanced na eroplano. Pagkakatama ng shrapnel sa F-35, agad nag-activate ang mga digital flight control computer nito. Mabilis nilang kinukumpensahan ng pinsala, iniiwasan ang nasirang bahagi, at gumagawa ng digital micro-adjustments para mapanatiling lumilipad ang eroplano. Umuugong ang sirena sa cockpit habang tumatagas ang jet fuel. Wala nang kalamangan nito sa stealth. Hindi umalis ang piloto sa upuan, at nagawa niyang igiya ang sira-sirang jet pabalik sa base para mag-emergency landing. Agad inangkin ng Iran na sila ang nakapagpabagsak ng Amerikanong stealth fighter. Ngunit hindi ito fighter jet na nasunog o pinasabog sa ere. Nasira ang F-35, pero hindi ito nawasak. Nanatili itong buo at kontrolado, at ligtas itong nakalapag. Pwedeng ayusin, lagyan ng gasolina, at gamitin ulit sa susunod na pag-atake. Habang nagdiwang ang Iran sa tagumpay sa propaganda, pinatunayan ng militar ng US na nalampasan ng F-35 ang matinding atake ng Tehran at nakabalik sa base. Pagkatapos ng Marso, 19 na insidente panahon ng huminto munang US
at tingnan ang mas malawak na sitwasyon. Nakita ng mga commander nito ang pambihirang bisa ng mga fighter na ito sa buong labanan. Pero ngayon ay kailangan nilang harapin ang napatunayang katotohanan na ang Iran ay, sa pinakamababa, kaya magpaputok at makasira ng mga F-35. Dahil bawat isa ay higit $80 milyong, ayaw ng US Air Force na masira o masayang ang mga asset na ito. Binago ng Iran ang mga patakaran, kaya panahon na para tumugon ang US. Pagsapit ng unang bahagi ng Abril, naging pinakamapanganib ang F-35. Ang F-35 ay hindi lang para sa dogfight, paglulunsad ng misil o pagbagsak ng bomba. Forward sensor node, ito na nakakakuha ng mas maraming datos kaysa sa karaniwang eroplano o lumang sasakyang panghimpapawid. Alam ng mga US komandante ng F-35 ang posibleng susi sa mga susunod na hakbang ng Amerika, kahit hindi ito mismo ang direktang nagdudulot ng pinsala. Napakahalagang pinagbumulan ng impormasyon, palihim na nagbibigay ng real-time na datos sa mga kaalyado mula sa likod ng linya ng kalaban. Ang F-35 ay mahalagang bahagi ng kill chain, nagbibigay ng intel para matulungan ng ibang eroplano at missile teams na maalis ang mga target ng epektibo. Sa digmaan kontra Iran, maraming target na kailangang neutralisahin. Ilang dekada nang inihahanda ng rehime ng bansa para sa labang ito. Malaki ang invest nila sa air defense, naglagay ng fixed at mobile surface-to-air missile batteries sa malawak na bahagi ng teritoryo. May mga radar na gumagana araw-gabi, palaging nagmamasid sa paligid ng lupa at himpapawid sa malalayong distansya. Handa at nag-aabang na kumilos sa unang senyales ng panganib. Sumunod, dumating ang Lightning II. Bumibiyahe ito sa bilis na Mach 1.6 o mga 1,200 milya bawat oras. Lumilipad ito sa himpapawid ng kalaban para tukuyin ang lokasyon ng kanilang air defense system at ibinabalik ang impormasyon sa puwersa. Hindi ito dinisenyo para sirain ng launcher mag-isa. Kapag binuksan ng piloto ang mga internal na weapons bay para maghulog ng bomba, pansamantalang nawawala ang stealth. Kaya maaring matukoy ng Iranian radar at mapaputok ng misil. Ang tusong mga ngaso ay pinapagawa sa iba ang pagpapaputok para di siya mahalata. At ang F-35 hindi kailangang manatili sa lugar ng matagal. Napaka-advanced ng radar at avionics nito, kaya nitong gumawa ng malinaw na mapa ng saklaw ng depensa sa himpapawid ng Iran. Matapos imapa ang mga emitter at tukuyin ang launcher locations, tapos na ang trabaho ng F-35. Mabilis itong humatras sa ligtas na distansya, habang ang mga tagaputok sa labas ng panganib ang magpapatuloy. Ibig sabihin ba nito ay maaring mga Tomahawk missile launcher, standoff air-launched weapons, electronic warfare, decoys, o kombinasyon ng mga ito? Nabigay na ng F-35 ang datos. Nasa natitirang puwersa ng pagkilos batay sa datos na yon para maalis ang banta. Ganito mawawasakin ang mga komplikadong network ng surface-to-air missile na ilang salinlahi ng binubuo ng mga bansang gaya ng Iran. Hindi ito ginagawa sa harapang pagsugod o pagsubok na durugin ang kalaban kahit may kapalit na pagkalugi, kundi sa paggamit ng datos at pagtukoy ng target sa mga SAM site. Dahil sa stealth technology nito, nakakapalapit ito ng mas malapit kaysa sa kayang gawin ng alinmang ibang eroplano nang hindi natutuklasan at napapabagsak sa loob lang ng ilang minuto. Kayang makita at imapa ng mga sensor nito ang tanawin ng napakatumpak. Pinapayagan ng komunikasyon nito na maibahagi ang natuklasan sa ibang eroplano, tangke, barko at unit. At dahil sa matalino, madaling gamitin. At makabago nitong disenyo, hindi nalulunod sa impormasyon ang piloto sa buong oras, kundi natatanggap niya ang eksaktong impormasyon at tulong na kailangan niya para makapasok at makalabas ng ligtas at mabilis. Isa ito sa pinakamalaking pagkukulang ng mga kritiko ng F-35 noong sinusubukan nilang busisiin ang programang ito. Akala nila, kailangan maging nangungguna sa dogfight ang F-35 para mapatunayan ang mataas nitong presyo. Nagbago ng labanan ngayon. Hindi ng eroplanong kayang lumiko o umiwas ng mabilis ang may kontrol sa kalangitan. Pinapapabora na ngayon ang sistemang nakakakuha ng tamang impormasyon sa tamang oras at nagagamit ito sa tamang paraan para magkaroon ng kalamangan laban sa kalaban. Kaya ginawa ang F-35 na pinatunayan ng digmaan sa Iran na mahusay para sa ganitong misyon. Hindi na kailangang hintayin ng Marso para makita ang gali ng F-35. May ebidensya na ang jet na ito ay higit pa sa simpleng eroplano para sa dogfight bago pa magsimula ang gera. Noong Pebrero 3, dumaan sa Arabian Sea ang Nimitz-class aircraft carrier na USS Abraham Lincoln.
Tahimik ang tubig, pero abala ang carrier sa gawain. May napansin sa mga radar screen ng Abraham Lincoln, isang Iranian Shahed 100 at 39 drone, at ito ay papunta mismo sa Carrier Strike Group. Kahawig ito ng MQ-1 Predator ng US, at hindi ito murang disposable na laruan gaya ng kamikaze. Ito ay medium altitude, long range reconnaissance at strike platform na idinisenyo para manatiling umiikot sa impapawid, maghulog ng precision-guided munitions tulad ng sa D-300 at 45 o KAIM glide bombs upang durugin ang mahahalagang target at bumalik sa base. May saklaw na mahigit 1,200 milya at kayang lumipad ng 24 na oras. Seryosong banta ang Shahed 100 at 39. At ito ay papunta sa isang American aircraft carrier na may libong tauhan at $1 billion ng military equipment. Dati, umasa ang Navy sa Aegis Combat System ng destroyer para matukoy ang banta. Nagdarasal silang mapabagsak ito sa huling segundo Bago tumama o magpapalipad ng lumang FA-18 Hornets para sa tensyonadong malapit ang pagharang. Ngayon, may bagong opsyon. Pinalilipad ng USS Abraham Lincoln ang Marine Corps F-35C sa himpapawid. Ito ang carrier variant ng F-35 na may mas malalaking pakpak at mas mabigat na landing gear. Dahil sa sariling Onboard Distributed Aperture System, DAS, at advanced radar, hindi na kailangan ng F-35 umasa sa carrier para sa tracking data. Kaya nitong mag-detect, mag-track, at labanan ng mga banta sa himpapawid gamit ang antas ng situational awareness na hindi kailanman naibigay ng mas lumang carrier aircraft. Ang Shahed 100 at 39 ay may pinakamataas na bilis na humigit kumulang 100 at 37 milya bawat oras. Kaya nitong maabot ang carrier sa loob lamang ng ilang minuto. Walang dapat sayangin na oras habang nasa himpapawid ang drone. Isang hakbang na lang palapit sa strike group. Isang hakbang na lang palapit sa pagiging tunay na banta sa operasyon. At isang hakbang na lang palapit sa pagpilit ng mas mapanganib na tugon. Hindi na ito nagkaroon ng tsansa. Nakaabot ang F-35 sa pwesto. Nagpa siya ang piloto at agad natapos ang pagharang. Nawala ang blip sa radar screen. Wala nang banta bago pa man makita ng drone ang bakas ng super carrier sa tubig. Ito ang lakas ng F-35 dahilan kung bakit hindi na epektibo ang dekadang batikos dito. Hinusgahan ito ng mga kritiko gamit ang lumang pamantayan. Nakabase ang paniniwala nila sa luma ng patakaran ng dogfighting. Kayang pumasok sa teritoryo ng kalaban at sirain ang kanilang air defense networks isa-isa sa impapawid. Sa ere, nakuha na nito ang unang tagumpay laban sa eroplanong may piloto at tiyak na susunod pa ang marami. At nagagawa nito ang lahat ng yon habang nananatiling hindi lang isa sa pinaka-advanced na eroplanong umiiral na yon, kundi isa rin sa mga eroplanong may pinakamataas na kakayahang makaligtas. Kahit tinamaan ng misil mula sa ground-based na sistema, napatunayan nitong kaya pa rin manatiling buo. Ang F-35 ay hindi lang isa pang jet na pang dogfight. Ginawa ito para pagdugtungin ang buong larangan ng labanan at ligtas na makabalik sa base gamit ang emergency landing procedure. Sa kabila ng kalituhan ng digmaan, nagsilbing palihim at makapangyarihang mata ng puwersang pang-atake ng Amerika ito. Matagal ding naghanda ang Iran sa mga banta. Akala niya ay naintindihan na niya. Pero ngayon ay tungkol na ito sa kung sino ang unang makakita, unang makaunawa, unang kumilos, at unang pumatay. Iyan ang mundong ginawa para sa F-35 at malinaw ang resulta. Halimbawa, kung paano pinatibay ng Amerika at Israel ang dominasyon sa himpapawid na nagbigay daan sa pinakamahalagang sandali ng labanan. Panuorin ang video tungkol sa kung paano pinatay ng mga alyadong puwersa ang Ayatollah at pinatumba ang liderato ng rehimeng Iranian sa isang matinding pag-atake. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na laban.